Ang nakaraan, gustong-gustong patayin ng Overlord Dragon si Theo para mawala na ito sa kanyang mga gustong gawin. Kaya lang nagawang makuha ng ating bida ang simpatsya ng mga nasa paligid nang ilabas nito ang mga Guardians ng Ragnar. Kaya lang tinawag ni Overlord Dragon na mga butiki ang mga Guardians na matagal nang sinasamba ng mga Ragnar. Pagpapatuloy, isang nakabibinging katahimikan ng bomb-alot sa kapaligiran habang ang dambuhalang hukbo ng Ragnar ay nakatitig sa Overlord Dragon ng may purong pagkamuhi. Ngumiti nang may pagtatagumpay si Theo, alam niyang nanalo na siya sa digmaang psikolohikal. Napansin niya na sa pamamagitan ng hayagang pag-insulto sa malalim na nakaugat na mga alamat ng angkan, tuluyan ng hinukay ng Overlord Dragon ang sarili nitong libingan sa harap mismo ng mga taong pinamumunuan niya. Nang matanto ang malaking pagkakamaling politikal na kanyang nagawa, galit na nagnitngit ang Overlord Dragon. Sa loob-loob niya ay isinusumpa niya ang bulag na debosyon ng angkan sa mga sinaunang mito, ngunit mabilis niyang na-realize na ang pag-atres ngayon ay wawasak lamang sa anumang awtoridad na natitira sa kanya. Napapaligiran ng mga galit na commander, kabilang sina Julius at Wolfgang, nagpa siya ang sugatang higanti na ang tanging opsyon niya ay ang agresibong manindigan at pilit na lumabas sa kinalalagyang sulok. Sa ganap na pagpusta sa kanyang agresibong hakbang, nagpa siya ang Overlord Dragon na subukan ang sinasabing banal na proteksyon ng batang tagapagmana, habang nangungut siyang idineklara na ang isang tunay na alamat ay dapat madaling makaligtas dito. Nagpakawala ang higanti ng isang malaki at nakamamatay na pagsabog ng kanyang Kat-Anji tanging pulang enerhiya ng direkta kay Theo. Maging si Theo ay bahagyang nagulat sa biglaang bilis ng atake, nanlaki ang kanyang mga mata habang inihahanda ang sarili sa mapanirang impact. Ngunit bago pa man malipol ng marahas na atake ang bata, isang higanteng pader ng madilim na pulang enerhiya ang biglang sumabog mula sa maniebeng lupa, na walang kahirap-hirap na nagpahinto sa atake ng Overlord Dragon. Ang matinding bigat ng bagong enerhiyang ito ay agad na nagparalisa sa mga nakapaligid na sundalo. Pawis na pawis sa purong takot, ang mga lalaki ay napaatras sa gulat habang agad nilang kinikilala ang nakapangangilabot at hindi mapagkakamalyang aura ng halimaw na kapapasok lang sa labanan. Bago pa man makarating ang nakamamatay na atake ng Overlord Dragon kay Theo, ang langit mismo ay marahas na nahati. Isang dambuhala at nakabubulag na haligi ng magulo, kulay ube at puting enerhiya ang bumagsak mula sa langit na parang isang bulalakaw, na tumama ng direkta sa pagitan ng dalawang mandirigma. Ang impact ay agad na nagpalahos sa pulang pagsabog ng Overlord Dragon, naganap na nag-neutralize sa atake sa isang nakabubulag na kislap ng liwanag. Ang matinding pressure na nagmumula sa bagong pagsabog na ito ay agad na nagparalisa sa buong larangan ng digmaan. Ang Overlord Dragon, si Theo, at si Commander Wolfgang ay pawang nanlaki ang mga mata sa ganap na pagkagulat at katahimikan. Ang hangin mismo ay tila nagyelo sa ilalim ng nakalulunos na bigat ng apo at nakapangangilabot na aurang ito. Biglang isang matinding makapangyarihang tinig ang umalingaw sa nawasak na bangin, na galit na pinagagalitan ang buong hukbo. Galit na nagtanong ang bagong dating kung bakit sila abala sa pag-aaway-away samantalang binigyan sila ng mahigpit na utos na narito sila upang sugpuin ang mga kaaway. Habang ang nakabubulag na liwanag ay nagsisimula ng hamupa, ang pinagmulan ng dambuhalang kapangyarihang ito ay nabunyag. Isang malaki at napakagarbong greatsword ang marahas na nakabaon ng malalim sa maniebeng lupa, na naglalabas ng madilim at tumitibok na enerhiya na nagpapadala ng mga pasabog na shockwave sa buong battlefield. Mula sa loob ng apo na enerhiyang iyon, ang dambuhalang nakabaong greatsword ay ganap na naipakita, na sinundan ng dambuhalang anino ng isang lalaking lumilitaw mula sa dilim. Ang kahangahangang figure ay galit na kinausap ang nanginginig na mga puwersa, ang kanyang mabigat na tinig ay nagtatanong kung paano niya mapagkakatiwalaan ang battlefield sa kanila kung ganito sila umasta. Agad na kinilala ang matinding presensya ng kanilang pinakamataas na pinuno, ang buong hukbo ng Ragnar ay sabay-sabay na lumuhod, yumuyuko ang kanilang mga ulo sa dagwang lupa sa ganap at walang tanong na pagsunod. Malakas na binati ng mga sundalo at veteranong commander ang pinuno ng angkan, nanginginig ang kanilang mga tinig habang humihingi ng paumanhin para sa kanilang kaiyahiyang gawi. Gayunpaman, tumanggi ang Overlord Dragon na tanggapin ang sisi, pawis na pawis, ngunit pilit pa ring kumakapit sa kanyang malaking ego. Sinubukan ng sugatang higanti na bigyang katwiran ang kanyang hindi makatuwirang kilos sa pinuno ng angkan.
Galit siyang sumigaw na ang kanyang marahas na atake ay hindi lamang alitan sa loob, kundi isang matuwid na pagtatangkang bitiin ang isang kilalang traidor. Sa pagtangging madaig, desperadong itinuro ng Overlord Dragon si Theo, habang galit na isinisigaw ang kanyang mga akusasyon. Galit siyang sumigaw na ang batang tagapagmana ay nakatayo doon suot ang uniforme ng kaaway, na hayagang dinudungisan ang pangalang Ragnar. Nakiusap siya sa pinuno ng angkan na payagan siyang bitiin agad ang bata upang protektahan ang kanilang karangalan. Ang tanging tugon ng pinuno ng angkan ay isang nakapangangilabot at nakatatakot na katahimikan. Ang kanyang mga mata ay biglang nagliwanag ng isang nakapananakot na demonyong pulang ilaw habang nakatitig sa dambuhalang mandirigma. Nang walang anumang kahirap-hirap, nagpakawala ang pinuno ng angkan ng isang nakalulunod na wave ng purong enerhiya ng direkta sa Overlord Dragon. Ang matinding bigat nito ay napakalakas kaya agad nitong nabaon ang dambuhalang mandirigma sa kanyang mga kamay at tuhod sa maniebing lupa. Habang dumadaing ang sugatang higanti sa matinding sakit, hindi man lang maingat ang kanyang ulo, malamig siyang inihalin tulad ng pinuno ng angkan sa isang asong tahol ng tahol na tuluyan nang nakalimutan ang kanyang lugar. Malupit niyang pinagalitan ng commander, nagtatanong kung paano nang ahas ang isang hamak na subordinate na magpasya kung sino ang aatakehin ng walang malinaw na pahintulot ng kanyang amo, habang nananatiling nakadapa ang Overlord Dragon sa lupa. Dahan-daang ibinaling ng pinuno ng angkan ang kanyang nakapangangilabot na tingin sa iba pang nakaluhod na hukbo, habang naglalabas pa rin ng isang dambuhalang aura. Mahigpit niyang iniutos na may magpaliwanag kung bakit sila gumagawa ng ganoong kalaking gulo sa kanyang teritoryo. Sa pagbasag ng matinding tensyon, ang Black Iron Cavalry Commander na si Thorkel ay buong tapang na humakbang pasulong sa gitna ng nakadudurog na pulang aura. Pawis na pawis sa ilalim ng matinding tingin ng kanyang Supreme Leader, magalang siyang humingi ng tawad at agad na iniulat ang kritikal na sitwasyon. Ang ikaapat na tagapagmana, si Geezer, ay dinukot ng mga puwersa ng kaaway. Sa kagustuhang iligtas ito, nakiusap si Thorkel sa pinuno ng angkan na isantabi ang mga mababaw na alitang ito at payagan ang isang agarang pursuit squad. Kahit nakabaon sa lupa, mapait nang inisihan ng Overlord Dragon ang hiling, at bamulong na binubulag lamang si Thorkel ng hanggal na sentimiento. Ang tugon ng pinuno ng angkan ay lubos na nakapangangilabot. Habang nakatingin sa nakikiusap na commander, malamig niyang kinwestiyon ang pundasyon ng kanilang lipunan, nagtatanong kung ang pagkamatay ng isang talunan ay hindi ba natural at hindi may iwasang bunga sa ilalim ng malupit na batas ng gubat ng angkan. Parehong nanlaki ang mga mata ni Theo at Thorkel sa tindi ng kalupitan ng tanong na iyon. Ngunit sa halip na umatras o magpasakop sa takot, si Thorkel ay masidhing sumabog, isinantabi ang pag-iingat, buong lakas siyang sumigaw na si Geezer ay kanyang nakatatandang kapatid higit sa anupaman. Mariin niyang kinwestiyon ang malamig na loika ng pinuno, sumisigaw na ang pangalang Ragnar at ang karangalan nito ay walang saysay kung handa silang iwanan ang sarili nilang kadugo sa kamay ng kaaway. Walang kahirap-hirap na pinatahimik ng pinuno ng angkan ang emosyonal na pakiusap ni Thorkel, habang malamig na nakatitig sa nakaluhod na commander. Direkta niyang sinabi na lubos na hindi naintindihan ni Thorkel ang sitwasyon, ang kanyang boses ay punong-puno ng ganap na awtoridad. Nagbigay ang pinuno ng isang nakapangangilabot na paalala, ang angkang Ragnar ay isang battlefield, hindi isang lugar para maglaro ng pamilya. Ang bigat ng pahayag na iyon ay tumama sa kaibuturan ni Thorkel, na nagpahinto sa kanya sa kinatatayuan habang natatanto na ang kanyang emosyonal na pagsabog ay nabigong baguhin ang isip ng kanilang pinuno. Gayunpaman, bago pa man opisyal na tanggihan ng pinuno ang misyon ng pagliligtas, kampanteng sumabat si Theo, humakbang pasulong sa gitna ng nakalulunod na aura. Ang batang tagapagmana ay matatag na sumang-ayon na kailangan nilang iligtas si Geezer, ngunit malinaw na nilinaw na hindi nila ito dapat gawin dahil lamang sila ay pamilya. Sa pagkuha ng atensyon ng pinuno ng angkan sa kanyang matapang na pagsabat, naglatag si Theo ng isang purong lohikal na argumentong politikal. Ipinahayag niya na kung mabibigo silang iligtas si Geezer ngayon, hindi lamang isang kandidato sa pagkamana ang mawawala sa kanila. Ipinangatwiran niya na sa pagpayag na matagumpay na makidnap ng isang paksayon ng kaaway ang isang mataas na opisyal ng Ragnar ng walang matinding ganti, tuluyan nilang wawasakin ang nakatatakot na reputasyon ng angkan at sisirain ang ganap na karangalang dala ng kanilang pangalan. Pinigpitan ni Theo ang kanyang argumento,
na sinasabing dapat silang gumanti ng may apo at ganap na takot. Ipinilit niya na kailangan nilang magpadala ng mensahe na napakalupit kaya wala ng kaaway ang maglalakas loob na hamunin muli ang kanilang kapangyarihan. Bago pa makatugon ang tahimik na pinuno ng angkan, ang Overlord Dragon ay marahas na bumangon mula sa lupa. Sa desperasyong mabawi ang kontrol, sumigaw siya ng napakalakas, sinusubukang ibalik ang usapan sa mga paratang ng pagtataksil laban kay Theo. Hindi natinag at lubos na nayayamot sa abala, casual na muling ibinaon ng pinuno ng angkan ang sugatang higanti ng mas malalim pa sa nagyayelong lupa, na agad na nagpatahimik sa mga nagpapanik nitong protesta. Nang maayos na ang nakakairitang istorbo, ang matatangkad na Supreme Leader ay walang kahirap-hirap na binunot ang kanyang dambuhalang greatsword mula sa lupa, habang nakatayo sa tapat ni Theo na may nakalulunod na demonyong aura. Nagtama ang kanilang mga mata at hinamon niya ang matatapang na pahayag ng bata tungkol sa karangalan ng kanilang angkan. Habang nakatitig ng malalim sa mga mata ni Theo, malamig na napansin ng pinuno na ang batang lalaki ay nagsasalita ng may paninindigan ng isang pinakamataas na pinuno. Isang tensyonadong katahimikan ang namayani habang dahan-dahan niyang isinusukbit ang kanyang malaking greatsword. Biglang isang bahagya at natutuwang ngiti ang sumili sa peklat na mukha ng pinuno ng angkan. Sa tunay na pagkaaliw sa malupit na lohikang politikal ni Theo, malakas niyang idineklara ang kanyang ganap na pagsang-ayon sa sagot gamit ang isang dumadagandong na tinig. Agad na iniutos ng pinuno sa buong hukbong naroon. Naitigil ang kanilang mga alitan sa loob at agad na bumuo ng isang nagkakaisang rescue unit. Inutusan niya silang ilunsad ang isang full-scale na pagtugis at bawiin si Geezer mula sa kaaway sa anumang paraan, habang nagkakaisa sa ilalim ng ganap na awtoridad ng kanilang pinuno. Ang buong cavalry ay sabay-sabay na umungal ng walang pag-aalinlangan. Ang dambuhalang hukbo ng Ragnar ay mabilis na kumilos, na parang isang nakatatakot na bagyo ng paghihiganti sa gitna ng nagyayelong bangin. Bago umalis kasama ang vanguard, biglang huminto ang pinuno ng angkan, at nag-iwan ng isang mabigat at matagal na tingin kay Theo. Mahigpit na iniutos ng Supreme Leader sa batang lalaki na sumama sa kanya para sa isang pribadong pag-uusap. Ang hindi inaasahang patawag na ito ay nag-iwan kay Theo na halatang nagulat. Habang pinapanood ang tagpong ito mula sa kabayo, si Commander Thorkel ay nanatiling nakapako sa kanyang kinatatayuan. Sinubukan ng isang subordinate na gisingin siya mula sa pagkakatulala, ngunit nakatitig lamang si Thorkel sa nagyayelong hangin sa ganap na katahimikan, na lubhang nabibigatan sa matinding engkwentrong iyon. Bigla, ang eksena ay marahas na lumipat sa isang malayong lugar mula sa nagyayelong bangin. Sa loob ng isang hindi kilalang templo na tanging sulo lamang ang nagbibigay liwanag, isang dambuhala at nakapandidiring, fleshy cocoon, ang tumitibok ng may panganib, na nakabitin sa itaas ng sahig na bato sa pamamagitan ng makakapal at kulay dugong mga baging. Sa loob ng nakapangangilabot na templo ng kaaway, ang junior clan head ng paksyong Troy-ban na si Ed Troy-ban, ay marahas na itinaas si Ain, ang kanyang rank 1 servitor, sa hangin sa pamamagitan ng pagsakal sa leeg nito. Habang desperadong humihinga si Ain, tinitigan siya ni Ed ng may matinding galit. Malupit niyang pinagalitan ang kanyang elite strike team para sa kanilang malaking kabiguan. Galit siya dahil pumalpak sila sa kanilang misyon na makuha ang relic at hulihin si Theo para sa muling pagkabuhay ng Mad Dragon Emperor. Sa malapit, isang dambuhala at maskuladong subordinate ang nakaluhod at nanginginig habang desperadong sinusubukang isisi ang kabiguan sa biglaang pagsalakay ng pangunahing cavalry ng Ragnar. Habang nakabitin pa rin sa kanyang leeg, sa loob-loob ni Ain ay nahuhumaling siya kay Theo, sa pananaw na ang batang tagapagmana ay isang napakahalagang biolohikal na specimen para patayin lamang agad. Sa pagtatangkang iligtas ang sariling buhay, isinantibi ng rank 1 servitor ang kanyang mga dahilan at sabik na ibinunyag kay Ed na nagawa niyang magdala ng isang mataas na halagang kapalit. Sinundan ang tingin ni Ain, malamig na tumingin si Ed sa dagwang sahig na bato, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanilang tila, consolation prize, ang bagbog sarado at walang malay na katawan ni Geezer Ragnar. Inihagis ni Ed ang researcher sa sahig sa pandidiri. Galit niyang ipinaalala sa kanyang mga subordinate na ang ritual ng muling pagkabuhay ay nangangailangan ng relic ng isang primordial dragon. Ang katawan ng isang simpleng miyembro ng angkan ng Ragnar ay hindi sapat ang lakas.
Ang isa pang miyembro ng Paksayon ay kinakabahang nagmungkahi na gumamit ng alternatibong relic. Itinuro niya ang isang malaking dekoradong talam na nakalagay sa isang kabaong na bato sa malapit, ang Dragon Savior Sword. Ganap na tinanggihan ni Ed ang ideya. Malamig niyang ipinaliwanag na ang Dragon Savior Sword ang pinakamataas na kalidad na weapon-shaped relic na mayroon sila. Hindi nila kayang sayangin ang kapangyarihan nito sa ritual dahil tiyak na kakailanganin ito ng Mad Dragon Emperor para labanan si Kyle Ragnar kapag nagising na ito. Nayayamot sa kanilang sunod-sunod na kabiguan, nagngit-ngit ang ngipin ni Ed at matalim na pinagalitan ng grupo, na sinasabing dapat ay nakakuha na sila ng tamang sakripisyo sa simula pa lang. Bago pa sila maparusahan ng higit pa ni Ed, isa pang subordinate ang biglang pumasok sa templo, nanginginig sa matinding panik. Isinigaw ng sundalo na natunton na sila ng pangunahing puwersa ng Ragnar at kasalukuyang naglulunsad ng isang malakihang pagsalakay sa kanilang posisyon. Si Ed Troyban ay lubos na nagulat sa nakababahalang ulat. Hindi niya lubos maisip kung bakit ang kilalang malupit na angkang Ragnar, lalo na sa ilalim ng pamumuno ng malamig na si Kyle Ragnar na mahigpit na sumusunod sa batas ng gubat, ay magsasagawan ng isang malakihang frontal assault para lamang iligtas ang isang solong na dakip na tagapagmana. Para sa kanya, wala itong anumang tactical na katuturan. Habang ang Ragnar Cavalry ay marahas na sumasagasa sa mga depensa ng Troyban sa labas, ang bagbog saradong si Geezer ay biglang kumilos sa sahig, marahas na umuubo ng dugo. Sa kabila ng kanyang malalang pinsala, isang mapanghamon at dagwang ngiti ang sumilay sa mukha ni Geezer. Mahina niyang tinuya ang kanyang mga bumihag, lubos na nagtitiwala na ang kanyang paglaya ay garantisado. Gayunpaman, hindi niya pinuri ang pinuno ng angkan sa pagliligtas sa kanya. Sa halip, inilagay niya ang kanyang ganap na tiwala sa kanyang Panginoon na ipinagyayabang na ang pagdating ng lalaking iyon ay nangangahulugan ng ganap na kapahamakan para sa mga basurang Troyban. Nang marinig ang partikular na pangalang ito, nanlaki ang mga mata ni Ed sa biglaang sindik. Habang mabilis na pinagdurugtong ang mga impormasyon, napagtanto ng junior clan head ang malaki at nakatatakot na pagkakamaling maaaring nagawa nila, ang hinala na ang bagbog saradong bihag na ito ay ang opisyal na piniling kahalili ng kinatatakutang figurang iyon. Habang nagkakagulo ang mga subordinate, isang bagong figure ang kalmadong lumabas mula sa dilim. Isang mataas na ranggo na pari ng Holy Demon Church na nakasuot ng marangyang robe. Mahina siyang tumawa, dahil nakikita niyang lubhang nakalilibang ang buong sitwasyon. Habang nakatingin sa pasukan, sinabi ng pari na bagaman malakas ang mga mahiwagang harang ng kanilang simbahan, pansamantala lamang nitong Nate Atago ang kanilang dambuhalang tumitibok na kakunlaban sa isang malakihang pagsalakay. Binalaan niya si Ed na kung mapipilitan silang umatras ngayon at iwanan ang lugar na ito, ang paghahanda muli ng komplikadong ritual sa isang bagong lokasyon ay kukuha ng napakahabang panahon. Lalo pa niyang ginalit ang junior clan head sa pagpapaalala na ang Mad Dragon Emperor ay maaari lamang buhayin dito sa dulong hilagang teritoryo. Pawis na pawis at nanginginig sa galit, isinigaw ni Ed sa pari na tumahimik ito. Alam niya kung gaano kalubha ang sitwasyon. Nakarating na sila hanggang sa pinakahilagang dulo. Kung atras sila ngayon, walang garantiya na makakakuha pa sila ng isa pang pagkakataon na makapasok ng ganito kalalim sa teritoryo ng Ragnar. Dahan-daang napalitan ng desperasyon ang kanyang galit. Habang nakatitig ng matindi sa pasukan, na-realize ni Ed na wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi niya kayang ipagpaliban ang muling pagkabuhay ng Mad Dragon Emperor kahit isang segundo pa. Dahil sagad na sa limitasyon, gumawa si Ed Troyban ng isang malupit na all or nothing na pusta. Ganap na isinantabi ang kanyang pag-iingat, iniutos niya kay Ain na kaladkarin si Geezer pasulong. Upang makabawi sa kanilang palpak na misyon, nagpasya si Ed na pilit na simulan ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa bagbog na Ragnar at sa kanilang pinakamahalagang armas, ang Dragon Savior Sword. Ngumiti ang mataas na pari nang may masamang pagsang-ayon sa desperadong hakbang na iyon. Sa sahig, ang kumpiyansa ni Geezer ay agad na gumuho sa purong panik habang marahas siyang ginagapusan ni Ain ng matatalim at kulay dugong mga baging, na walang awang kinakaladkad siya patungo sa kanyang kapahamakan. Habang naglalakad patungo sa dambuhalang tumitibok na kakon sa gitna ng templo, ang mga mata ni Ed ay nagliwanag sa isang baliw at hindi matitinag na determinasyon. Nanumpa siyang tatapusin ang madilim na seremonya dito mismo,
Ngayon din, bago pa man mawasak ng Ragnar Cavalry ang kanilang mga pader. Habang inilalapit ang mga sakripisyo, ang dambuhalang tumpok ng laman ay nagsimulang mag-react ng marahas. Ang mga pilipit na baging at madilim na enerhiya ay sumabog mula sa nakapangangilabot na istruktura habang nagsisimula na ang nakapangangilabot na rurok. Pinupuwersa ng Paksyong Froiba ng muling pagkabuhay ng nakatatakot na Mad Dragon Emperor gamit ang mismong dugo at mga relic ng angkang Ragnar. Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.